Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayo reaction. Ito ay Misteryo. Misteryo ano yung kay Ma'am Ana de la Cruz. Nagugustuhan ko tong mga videos ni Ma'am Ana de la Cruz sa Misteryo. Tingnan nga natin to mga men. Una natin siya nakilala nung isang taon sa Malolos, Bulacan. Po, yung babae po talaga, alam po siya, Oo nga. Sa inupuan niyo po. Oo nga, Nakatabi po siya. andun siya. Isang hindi inaasahang pagtatagpo na nag-usbong ng pagsasamang puno ng kababalaghan. Mahaba buhok niya. Ang suot niya parang nung araw pa. Kapanapanabik na pangyayari Ayan siya. Nakita mo? at kahit na enkwentro. Naninigas pa oh. Natatawa lang ako. Hindi ko sinasabing fake ha. May magalit na naman sa akin. Natatawa lang kasi ako. May mga pagkakataong siya nahihilo, Sasay ko. naduduwal, nawawala ng malay tuwing siya'y matapos umano'y sapian ng espiritu. Yung kandila daw. Ang tigas niya no. Sino ba Straight ang na babaeng straight ito na na tila katawan. nagtataglay ng kakaibang kakayahan? Sino nga ba? Si Ana de la Cruz. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ng mga mata, talasan ng pandinig, palawakin ng isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ito ang karaniwang eksena kapag di umano'y may mga espiritong gustong makipag-ugnayan sa kanya. Ano po dito sa batang ko? Sige na. Hindi, dito, Big. Sige na. At dahil bukas daw ang kanyang third eye, naging tulay rin siya para makausap ang mga pumanaw ng mga mahal sa buhay. Dito siya, oh. Nandito siya. Nalalaki ulo ko. Hinahawakan niya ako. Pag daw akong kumilos, Mahal daw po niya kayo. Sabi niya. Hug daw po kayo niya. Pwede daw po bang i-hug kayo? Is na Ako para sa akin, no. Para napanood ko na to eh. Napanood ko na itong episode na to. Ito yata yung tungkol doon sa bata na namatay sa school. Yun ba yun? Hinahanap ko yan eh. Kung makakahanap kayo ng link niyan, gusto ko reakan yung video na yan. Tong particular na video na to. Yung naawa ako doon sa tatay eh, namimiss niya yung anak niya yata. Tapos si Ma'am Ana de la Cruz yung ihag ko. Ako for me no, kung hindi ko sinasabing fraud si Ma'am Ana. Pero siguraduhin mo naman sana ng Ma'am Ana de la Cruz na totoo yung sinasabi mo kasi if ever man na hindi totoo sinasabi mo, pinaglalaroan mo yung damdamin ng tao eh. 'Di ba? If ever man, hindi ko sinasabing fake yung ginagawa ni Ma'am Ana de la Cruz. Ayoko sa lahat ng ganyan eh. If ever ha, na fake. Baka mamaya may magalit na naman sa akin na iyakin. 'Di ba? Ayoko ng ganyan men eh, yung palalabasin mo na tapos biglang yung damdamin nung ginaganon mo eh maaapektuhan, 'di ba? Parang form ng pambubudol yan eh. If ever man na hindi totoo tong miss na daw po niya kayo eh. Ganito ang mundong ginagalawan ni Ana de la Cruz. Nagsimula raw ang lahat nang minsan siyang nagkasakit. Wait! Bakit ini-stethoscope yung pulso? May stethoscope ba yung pulso? Sa blood, pag may blood pressure, ano? Pero, hindi dyan. Doon sa mismong
Sa bagay, reenactment lang naman. Sige, intindihin na natin. Reenactment lang naman yun eh. Nagsimula raw ang lahat nang minsan siyang nagkasakit. Ganyan din yung kay Sir Ed Calawag, nagkasakit. Nawala na ng malay na sinabing, napatay na ako. Pero nagulat ang doktor, parang may pumintig na puso. Tapos sabi, buhay pa. Tubig! Tubig! Hanggang sa nagbigay ng himala ang Diyos, palad ko, taas talampakan ko, at saka itong ano ko, naglangis siya. As in, ang langis niya, tapos ang bango-bango. Mula noon, Nanggamot na siya. nakapanggagamot na rin daw si Ana. Decide ako na, sige nga, maggamot nga ako para ka ako hindi ano. Kaya sa may nagamot ako sa bata, na hinilot ko lang sa likod, hanggang sa, ayun, nagdire-diretso na yung punta sa bahay, kung sino-sino na yung pumunta. Wait, paano mo yung langis na... Ako tanong ko, no? Sabagay hindi niya naman ako masasagot. Pero dun sa mga nanonood, paano mo nalaman na yung langis na nasa kamay mo ay panggamot? Kasi di ba biglang may langis na lumabas sa kamay mo. O let's say, paano mo nalaman na yung langis na ipapanggamot mo? May bumulong ba sa'yo na yung langis na... Kasi, unang-unang mag-freak out ka hindi mo naman agad-agad iisipin na parang doon sa story na yun, kung parang dapat kinumpleto niya yun. Dahil kung automatic na lang agad na nang gamot ka, nang walang sabi-sabi, parang... Nag-iingat ako ng sasabihin ko eh. Pero meron din umanong tumutulong sa kanya upang magawa ang mga ito. Patay tayo dyan, mga ganyan. Meron ako nakikitang maliit nga, na sabi, tinuturo niya sa akin, ganito lang gawin mo, ganito lang. Tapos merong babaeng maputi na ang ganda-ganda niya, hindi ko alam kung sino siya, kung si Mama Mary. Sabi niya, anak, ganito lang gawin mo, ganito lang. Sinusunod ko lang yung sabi nila, pag oras na hinipo ko, dire-diretso nakakaramdam sila ng ginhawa. Pati ang mundo sa kabilang daigdig, narating na rin daw ni Ana dahil sa mga kaibigan niyang elemento. Ay, nako. Yung lambana, talagang kaibigan ko yon. Tapos yung duwende, kaibigan ko rin yun. May pangalan kasi siya, si Rikiti. Kulay green ang suot niya, lalaki siya. Ang lugar nila, ang ganda, para asin ang palasyo mo, ang ganda. Tapos pag... Oo nga, may friend din ako si Linyo eh. Pasok mo doon, hile-hilera na yung mga duwende. May sa isang bakante, may duwinding, tinatawag niya duwinding itim. Hiwalay. Sa isang lugar, yung mababait. Sa isang lugar, nandun sila. Dahil doon sa lugar nila, madilim, hindi malinis, magulo. Isa rin sa mga lumapit kay Ana si Mang Sifronio na di umano'y kinulam dahil sa inggit. Namagay itong binti ko. Tapos, sinalinan ako ng dugo. Base sa ni Kuya, nagpa-doktor siya. Kasi may pagsalin ng dugo na nangyari eh. 'Di ba? Ang nangyari sa akin, hindi pa nila ako ginagamot. Hindi, nasalinan ka ng dugo, ginagamot ka na nun. Sumuha ako ng dugo, napakarami. Talagang siguro ka ako kung may TB, sumuka patay eh. Di na lang nga nila ako sa doktor. Sinalinan ako ng dugo. Awan Diyos naman, gumaling ako doon. Nakarecover ako, pero mula noon,
yun na nga. Namimigat ang mga binti ko at hita. Nahihirapan akong lumakad. Dahil sa pangyayaring iyon, naisipan niyang magpagamot kay Hana. Hindi ko malam kung saan ko lalagay yung katawan ko eh. At sakit. Ang sabi lang nila talagang pag may kulam ka, masakit yan. Pero yung sakit na nararamdaman mo, triple yung nararamdaman ng taong maano sa iyo. Wala na, nung matapos yung gamutan namin, wala na ako naramdaman eh. Placebo yun eh. Placebo yun. Na, alam nyo ba ibig sabihin ng placebo? Scientific yun mga men eh. Ayon sa description kasi ni Kuya, ito, skeptic ako ha. May bugok na nag-comment sa akin kagabi na para daw ako si Tulpo, lahat daw alam ko. Hinahanapan ko lang ng explanation. Wag tanga. Anong gusto nyo? Yun talaga yun! Napagaling talaga. Siyempre mag-iisip ako ng pwede. Hindi ko sinasabing ito yung nangyari, pero ito yung pwede. Lahat naman ng sinasabi ko dito, pwede nyo naman i-double check kung kung may pinagbabasihan ako, wala eh. May tinatawag kasi na placebo. Ano ba yung tinatawag na placebo na yan, mga kababayan ko? Pwede kasing gamiting technique yan ng mga doktor eh. Ito ha. Ano ba yung placebo effect na yan? Sabi dito, a placebo is anything that seems to be real medical treatment but isn't. 'Di ba? It could be a pill, a shot or some other type of fake treatment. 'Di ba? Ang kasi, ang gawain ng placebo ay papaniwalain ka na nagwo-work yung isang bagay. Tapos yung brain mo ang mag-heal dun sa mga dun sa mga symptoms. Symptoms lang ang kayang pagalingin ng placebo. Nangyayari yan, men. Ginamit na namin yan sa medical field, yung placebo na yan. Madalas kong ikwento yan eh. 'Di ba? Nurse ako dati sa pagamutang bayan ng Malabon. 'Di ba? Bumabagyo noon time na yon. Hindi makontak yung doktor. 'Di ba? May isang pasyente doon na sigaw ng sigaw. Ang sakit daw ng nararamdaman niya. Nakalimutan ko na tiyan ba yung masakit sa kanya or basta may masakit sa kanya eh. Tinatawag kami sa nurse station. Sabi ko, pwede nyo ba ako mabigyan ng gamot? 'Di ba? Pwede nyo ba ako mabigyan ng gamot? Kasi ang sakit-sakit na talaga na nararamdaman ko. Eh kami, kahit yung head nurse, tinatanong namin, walang order si Doc. Tawagan nyo muna si Doc bago kayo magbigay ng ano. Kasi baka mamaya, hindi naman kasi namin alam yung history ng pasyente or yung basta yung yung treatment na ginagawa sa kanya. May chart kasi doon, pero doktor pa rin ang nakakaalam kung yung mga gamot na ginagamit sa kanya, baka mamaya pag nagbigay kami ng pain reliever, maging contraindication doon sa gamot na tinitake niya ngayon. So hindi kami makapag-decide. Minumura kami. Tangina nyo, ididemanda ko kayo. Nandito ako para magpagaling. Hindi para pahirapan nyo, etc. etc. Pag tinatawagan si Doc, cannot be reached. Nagwawala na yung pasyente. Alam mo yung diskarte ng head nurse namin? Kumuha kayo ng distilled water. Ang ginawa, naglagay ng distilled water sa sa syringe. Distilled water lang yun hindi yun gamot. Tapos, pumasok kami dun sa kwarto, pinapanood sa amin ng head nurse. Ang sabi ng head nurse dun sa pasyente, ito po, wala po tayo sisihan malakas po na pain reliever tong ituturok namin sa'yo para gumaan yung pakiramdam nyo. Pinapirma pa nga kunyari yung pasyente na wala kaming kinalaman pagka may nangyari. Di paniwala ngayon yung pasyente na totoong gamot yung tinurok sa dextrose niya. O ano nangyari? Tahimik, payapa kami buong gabi, hindi siya nag-ingay. Tapos kinakamusta namin pagka i-check yung vital signs niya. Kamusta naman po umepek na, medyo gumaan-gaan ang pakiramdam namin. Pakiramdam ko, sabi ng pasyente, gumaan-gaan nga ang pakiramdam ko kung di ko pa kayo tatakutin.
Hindi nyo pa ako bibigyan ng gamot. Nag-sorry naman din sa amin. 'Di ba? Kasi sana maintindihan nyo, ang hirap kasi ng nararamdaman ko. 'Di ba? Ako na lang bahala mag-explain kay doc kung bawal yung ginawa nyo, sabi ng pasyente. Isip-isip lang namin, ulul ka, wala naman kaming tinurok sa'yo. Distilled water lang yung nilagay namin. 'Di ba? Ganun nagwo-work ang placebo. Yung parang basta naniwala yung pasyente na na totoo yung ginagawa sa kanya, may chance na talagang gumaling siya. Nagigets yun na ibig sabihin ng placebo. Katulad nga dito, pwede kasing yan eh. Alam niyo yung sugar pill? Sino yung pang diabetic na na sugar? Alam niyo yung naka-tablet? Yung equal, alam niyo na ba? I-search ko. Equal sugar pill. Ito yung asukal to na na pills. Naka-form siya ng pill ng tablet pala. Walang dito eh. Walang basta ang itsura niya, ito ba 'yon? Basta nakakita ng equal, parang tablet 'yon. Pwede rin pang loko 'yon. Halimbawa, ito equal. Ganito itsura niya, para siyang tablet eh. Ayan oh. Pero sugar siya, pwede rin pang loko sa pasyente 'yan. Pagka naghahanap ng gamot, halimbawa pwedeng ito yung ibigay mo. Yan yung painumin mo. Wala namang effect yan eh. Basta maramdaman lang ng pasyente na na may ininom siyang gamot kunyari. 'Di ba? At gagaling siya doon sa paniniwala. Pang-trick yan ng mga medical personnel. Halimbawa, hindi pa alam kung ano yung ipapainom doon sa pasyente. Wala pang magde-decide na doktor at sobrang kulit ng pasyente. Pwede yan, yung mga ganyan. Ano pa ba yung mga pang placebo? Marami yan eh. 'Di ba? Ganyan din ang nararanasan dito sa mga ginagamot. Obviously kasi dito sa pinapanood natin, mga kababayan ko, nagpa-treatment na si kuya eh. 'Di ba sinalinan daw siya ng dugo, meaning na ospital na siya. Yung nangyari sa kanya na feeling niya gumaling siya doon sa ginawa ni Ma'am Ana de la Cruz, sa sarili kong opinion, bahala kayo kung maniniwala kayo, wala namang problema sa akin yun eh. Pero sa sarili kong opinion kasi, yun eh, placebo yun. Kasi naniwala siya doon sa isang bagay na nakapagpagaling sa kanya. Isa si Joyce sa naniniwala sa di umano'y kakayahan ni Ana. Hindi ba nagbubuntis kayang pagamitin? O kaya, sabi niya. Nakita ngayon ako ni Kuya Sani sa labas. Sabi niya sa akin, meron daw akong Sani. Hinilot niya ako ng pataas. Doon niya nalaman na may isang lalaking maitim, mataas, na ang sabi, hindi ako magkakaanak kung hindi sa kanya. Doon de. Tapos nag-start na ako noon na magpaalaga sa kanya. At di umano, nagbunga raw ang matagal na nilang hinihiling. 11 years, di kami nagkakaanak. 38 years old na ako ngayon. Bali, nagkaroon ako ng injection. Yung husband ko, naggamot din. Kumbaga kami dalawa naggamot. Diba? May treatment na ginagawa sa inyo. May treatment na ginagawa sa inyo, men. Diba? Hindi dahil kay Ana de la Cruz. Wala naman nangyari. Hindi. May treatment na ginagawa. Hindi mo pwede sabing wala nangyari yon. May treatment na ginagawa sa inyong mag-asawa eh. So, bumalik ako kay ate. Nagpaalaga na ako sa kanya. Diba? Hindi mo pwede sabihin yon, men. Na Nagdano na ako. Siyempre, diba Diba? May treatment na ginagawa sa kanila. Hindi mo pwede sabihin walang nangyari doon. Diba? Napapansin ko, lahat ng mga nagagamot, quote unquote. Ito, hindi ko naman kinukontra, inuulit ko, skeptic kasi ako eh.
hinahanapan ko ng hinahanapan ko kasi ng explanation eh. Yung mga unexplainable na bagay. Hindi, kung naniniwala ka naman kayo dyan, naniniwala kayo. Pero may sarili kasi ako opinion. Huwag kayong umiyak. Diba? Nakikita ko kasi dito, sa dinami-dami ng nagagamot, may history na ng may history na ng treatment sa sa doktor eh. 'Di ba? Parang ganito kasi ang nangyayari, no? Masakit ang ulo ko ngayon, masakit ang ulo ko. Uminom ako ng gamot, 'di ba? Dalawa kasi ang uri ng gamot eh, isang capsule tsaka isang tablet. Ang capsule kasi, yung nakaganon, mabilis ang epekto nun. Pero mabilis din mawala ang epekto ng capsule. Ang tablet naman, matagal ang epekto, pero matagal din mawala ang bisa. 'Di ba? Kung halimbawa iinom kayo ng Alaxan, yung FR kung gusto niyo mabilisan na effect 'yon. Ang tablet matagalan na effect, 'di ba? Napunta na tayo doon. O halimbawa masakit ang ulo ko. Inom ako Alaxan tablet, hindi pa rin umiepekto, masakit pa rin ang ulo ko. Hindi, magpapagamot na ako sa albularyo, hindi ko na kaya eh. Di ginamot ng albularyo. Habang ginagamot ng albularyo, umi-effect na yung tablet na Alaxan na ininom ko. Ngayon, maniniwala ako na ang nagpagamot sa akin albularyo. Pero may nakakalimutan ko, may ginawa na akong unang procedure eh. 'Di ba, men? Kaya feeling ko parang fallacy yung nangyayari. Alam mo naman, bilang isang babae, 'di ba, yan ang isang pangarap natin na magka-baby kung meron ka naman. May intindihan ko sana to, mga kababayan ko, kung zero talaga, as in walang-wala na ginawa. Tapos nung si Ma'am Ana de la Cruz, Asawa, di ba? Sobrang saya. Madalas nagtutugma ang mga nakikita at nararamdaman ni Ana, resident psychic ng misteryo. Sa mga testimonya ng mga nakasaksi sa mga di maipaliwanag na pangyayari. Hindi mo malaman kung ano sila yun. Nilakad ng lakad doon sa gawin doon. Matanda lalaki nandito siya. Minsan may time na naglalakad siya papunta rito. Minsan namalakay siya sa may sala, minsan umakit sa taas. Kahit daw yung mga hindi niya kilala. Ano yung example yung nagtutugma doon? Yung nagtutugma kasi, matagal ko na na-explain yan eh. Due to cold reading. Diba? Kaya nagtutugma due to cold reading. Scientific ang cold reading, mga kababayan ko. Halimbawa, ito na naman may nakita kang doon sa isang bahay, may nakita kang lumang laruan doon sa loob ng bahay. So, dahil cold reading, merong doon, bata. Kasi may laruan kang nakita doon sa loob eh. Let's say toy car sa loob ng bahay. Kahit hindi pa sinasabi nung may-ari ng bahay na may bata sila doon, malalaman mo na may bata doon dahil nakita mo yung toy car. Yun ang tinatawag na cold reading. Halimbawa, papasok ka sa loob, may nakita ka doon na naggamot na yung balat ng gamot ng losartan sa high blood. 'Di ba? Nakita mo gano'n, Ngayon, pagka magsa-psychic reading ka na, nakikita ko sa bahay na to, meron ba sa inyo ditong may sakit na hypertension, na high blood? Wala naman nagkikwento sa'yo. Pero doon sa basurahan kasi, may nakita kang balat ng losartan doon. Na may ganun gumagana ang cold reading. Kumukuha ka ng informasyon kahit hindi sa'yo sinasabi mismo. Kaya yung mga tugma na yan, yung, halimbawa, ako, isa ako doon sa crew na, hindi ko sinasabi, Hindi ko sinasabi na parang may nafe-feel ako na presensya dito sa kusina. Pero hindi ko sinasabi. Nung sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz na ganito, May time na naglalakad. tamo ha, Matanda lalaki nandito siya.
Minsan may time na naglalakad siya papunta rito. Minsan namalakay siya sa may sala, minsan umakyat. No, 'di ba? Ang dami niyang tinuturo na lugar eh. Minsan lumalakbay siya dito, minsan diyan sa amin sa may sala. Ngayon, as ako may nararamdaman ako, hindi na kusina ano. May nararamdaman ako doon sa may sala na hindi ko sinasabi kanina. Nabanggit ni Ma'am Ana de la Cruz yung sala. Naglalakad siya papunta rito. Minsan namalakay siya sa may sala. O, 'di ba? Nung nasabi niya yung may sala, yun lang yung pipiliin ko. Sa dami na sinabi niya, due to confirmation bias, yun lang yung pipiliin ko. Ay, oo, tama ka! Kanina, may naramdaman ako dyan sa may sala talaga. Pero hindi mo na napansin, ang tinutukoy niya yung matanda. Wala naman description kung matanda yun o ano yun. No? At aagrihan mo na yung sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz. Yun na siguro yung matanda na ano ko sa sala, naramdaman ko sa sala kanina. Pero kung mapapansin mo, ang dami niyang lugar na sinabi. May time na naglalakad siya papunta rito. Minsan namalakay siya sa may sala, minsan umakyat sa taas. O, minsan umaakyat sa taas pa. Iniscan niya yung buong bahay eh. Pero dahil ikaw, may naramdaman ka doon sa sala, doon ka lang sa may sala mag-i-stick. 'Di ba? Ang tawag dyan, shotgunning. Tama, napapansin mo lagi, pumunta ka sa page ni Rudy Baldwin, yung mga dinideclare niya na nagkatotoo, yung mga prediction ni Rudy Baldwin na nagkatotoo doon, iisang sentence lang doon yung hina-highlight. Pero yung mga kasamang hinula noon, nakalimutan na. Yung isang sentence lang na nagkatotoo yung pinahalagahan. Pero the rest, wala na. Parang prediction ni Jay Costura. Every end ng taon, may prediction yan eh. Hanggang ngayon nga hinihintay ko pa yung may baby na ipapanganak na may krus daw sa noo eh. Ako yata yun eh, no? 'Di ba? Hanggang ngayon hindi pa nangyayari yon, pero na-predict niya na yun noong 2019, 2020, 2021, i-research nyo. Pare-parehas hindi pa nagkakatotoo. Pero once na magkatotoo yan, sinasabi ko sa inyo, gagawin nyo na namang santo si Jay Costura niyan. Di ba? Maraming pinipredict bigyan natin example yung prediction ni Jay Costura. Tapos yung sakit na dala ng hangin, yun lang pinagmamalaki niya eh. Kasi yun yung yun yung nagkatotoo yung COVID, di ba? Tingnan natin yung mga ni Jay Costura dito. Nasaan ba yan? Jay Costura prediction 2021. Tingnan natin na 2021. Hindi na ma-search yung binura na ba yun? Ito nga, yung Katniel na yan eh. Tama, bibigyan ko na example yung Katniel na yan, ang sabi niya dyan, magkakabalikan daw. Tapos, ito yun hindi ko, ano ba dyan? Doon sa Katniel. Ang bihira. Bigyan ka ng example Wag mo nang pakawalan. Nag-post kasi si Sir Jay Costura, wag mo nang pakawalan, baka mawala pa. So kasi hinahag ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Sabi nung kanyang sabi ganoon nung fan niya. Sabi mo sa vlog mo dati, magkakabalikan po sila DJ. Pero sana wag na sila. Mas deserve niya kasing sumaya, ganun lang po. O di ba sablay? Di ba? Pero hinahanap ko yung prediction eh. Hanapin niyo yung prediction ni Jay Costura. Meron siyang paulit-ulit na pinipredict doon na na hindi magkatotoo eh. O 3 years ago, ito sa KMJS to. Dahil ang 2021 ay bagong panimula. May number 1 siya sa dulo. Sa ekonomiya natin, magiging masigla.
Sayas, nakikita ko pa din ang paggulong ng putik. Sa Mindanao, nakikita ko ang pag-ambush sa mga naka-uniforme natin. May pinakita sa akin na isang babala, isang bolang nag-aapoy na babagsak. O, 2021 yung prediction na bolang apoy na babagsak. Nangyari ba yan? Yung bolang apoy na yon? Hindi, di ba? Pero yung mga sinabi niya na feeling nyo nagkatotoo, yun lang yung pipiliin nyo. Yun ang tinatawag na shotgunning. Anyway, mukhang napapalayo na tayo. Dito lang muna tayo kay Ma'am Ana de la Cruz. Si Andrew naman, lumapit kay Ana para ikonsulta kung talaga bang sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang girlfriend. Puro kontra ba ako? Nagulat din ako na yung problem ko na sa akin, pinapasan ko lahat. May time na nawawala na ako ng pag-asa. Yun. Pero yung sabi niya, tulungan niya ako na magamot yung girlfriend ko na matapos na. Yun. May suspecha rin daw si Ana kung bakit sinasapian di umano ang girlfriend ni Andrew. May natutuwa sa kanya. Kasi yung girlfriend mo may time na suplada, may time na masungit. Hindi rin iba sa kanyang gumawa sa kanya. Suplado lang siya, masungit. Oo, ang sungit niya super. May time... Tama, anong nangyari? Ang sabi ni... Ganito gumagana ng cold reading eh. Tama. sa kanya. Kasi yung girlfriend mo may time na suplada. May time na may suplada, may time na masungit. Yun ang sabi niya, no? Pero, hindi pa confirm na gano'n. Then, sasabi ni Kuya, time na masungit. Hindi rin iba sa kanyang gumawa sa kanya. Suplado lang siya, masungit. Oo, ang sungit. Suplado. Nung na-confirm ng suplado masungit, biglang hindi na may time. Biglang niya super. Biglang naging ang sungit niya super. May confirmation na kasi siya sa cold reading niya eh. 'Di ba? Ganito ha, may babae ba na na hindi nagsungit? Wala namang babaeng ganun eh na hindi nagsusungit eh. Pero yung sinasabi niya na may time na masungit, may time na ano ba 'yon? Ibig sabihin hindi lagi. Tama ha? Girlfriend mo may time na suplada. Yung girlfriend mo may time na suplada. Time na masungit. May time na masungit. So, ibig sabihin, hindi naman lagi. Ngayon, nung nakarinig na siya ng confirmation kay Kuya, hindi rin iba sa kanyang gumawa sa kanya. Suplado lang siya, masungit. Oo, ang suplado na masungit. Biglang, ang sungit niya na. Nawala na yung may time. Naging ang sungit niya na. Or pwede rin kasi, habang nagpapakonsulta siya kay Ma'am Ana de la Cruz, alam nyo, yung girlfriend ko, parang hindi ko na maintindihan kung anong ugali eh. Gusto kong ipatingin sa'yo. So dahil dun pa lang sa sinabi mong hindi mo maintindihan kung anong ugali, pwede ko na sabihin na may time yung girlfriend mo masungit, may time na suplada. Tapos pag nakakuha ka na ng confirmation, ididiin ko na yun sa'yo. Ganun gumagana yung cold reading. Sungit niya super. May time naman okay siya, kalog, pero pag dumating yung kanyang kaingan, yung kasupladahan niya at kasungitan niya, wala kang mangitan. May babae bang hindi ganyan? Wala ka, hindi pwede yung mabait siya, hindi. Tama yung lahat ng sinabi niya. Cold reading yung ginawa sa'yo, men eh. Mabait siya, minsan tapos suplada, masungit. May time na gano'n. May babae bang hindi gano'n? Mahipo lang, mahawakan ko lang siya. Malalaman natin kung ano ba talaga nangyari, bakit ba ganoon. Ang doktor sasabihin may ano dito eh, may tama sa utak eh, pero yung may katawan hindi eh. Hindi, no! See? Diyan ka mali. Yung sa may katawan, hindi niya talaga madidetermine na may topak siya. Kailan ba umamin ng tao na may topak siya? Yung lasing nga, hindi umaamin na lasing siya eh. See? Dito red flag si Ma'am Ana sa akin dito. Ulan siya. Malalaman natin kung ano ba talaga nangyari, bakit ba ganoon. Ang doktor sasabihin may ano dito eh, may tama sa utak eh, pero yung may katawan hindi eh. Kasi habang dinadala mo sa doktor ang isang tao, natutuwa yung gumagawa niyan. Ito yung mali. Kahit saan kami makapunta ni Ma'am Ana de la Cruz, mali to. Yung pinopromote niya na ganyan. Hindi, magalit kayo sa akin. Tututulan ko yun. Yung mga nag-aral ng mga profession na ganon, 10 taon yun.
sinertify ng ano yon, ng PRC yon. Na qualified sila magsalita ng ganon. Eh ikaw, hindi naman sa pag-aano ha, anong maipe-present mo sa amin na patunay na totoo yung ginagawa mo? I'm so sorry, naiinsulto ako sa mga ganito kasi. 'Di ba? Pinalalabas mo ba na walang kwenta yung sinasabi ng doktor at yung sayo yung totoo? Diyan naman ako hindi papayag. Kahit magkakortehan tayo, hindi paniniwalaan yung paranormal mo eh. 'Di ba? Kung ganyan ang pananaw natin, ibuwag nyo na yung PRC. See? Kung ano yung ini-insert sa utak ng mga tao. Kaya siya pinanghihina. Hindi maganda yon. Sinamahan ni Andrew si Ana sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kasintahan upang makita at kausapin ang umunoy sumasapi rito. May ano na pala, may diagnosis pala to, nasa hospital na eh. Hindi ko alam, meron na pala siyang diagnosis ng certified na doktor. Kaya siya nasa hospital. Na ano, gusto ko magpakatao sa iyo. Hindi kailangan, hindi ganyan. Nagulong ko ngayon. Sa akin kasi mala. Gusto mo? Sumama ka sa akin. Kasi alam ko. Merong kondisyon si ate. Oo, mabait siya. Pero nahihirapan siya eh. Hindi siya nahihirapan. Hindi ako nahihirapan. Kasi ito yung ginagawa mo sa kanya. Hindi kita paalisin. Tutulungan na kita. Hindi mo siya napapaalis. Okay. Mas malakas siya sa inyo lahat. Sabi sa'yo. Lato men. Hindi siya yun. Hindi siya. Hindi siya. Hindi lahat na nakikita mo siya. Pero bakit ginagawa? Kasi may mga manggagawa sa kanya. Pero buwan nung pinakita ko yung toothstick ko na to, nagulat siya kasi takot siya eh. Na bakit ano ba yan? Ano ba to? Malabang, kahit ako din naman, kahit wala ako sapi, may makita ako na nun ko lang nakita tapos gagamitin mo sa akin, matatakot talaga ako. Ana naman eh. Pilit na kinakausap ni Ana ang taong nakasapi umano sa dalaga. Sa mata mo Bakit pala. mo ako sinusuka? Kasi nga, masama ka. Sama? Wala to dinidefine ni Ma'am Ana yung ano eh. Nasa custody na pala ng hospital yan men eh. Kung ako sa doktor, hindi ko papayagan to eh. Kilala, sino ako? Kilala. Kahit sino, kaya mong gayahin. Kahit sino. Tamo, kahit syempre, malay mo tunay na girlfriend na yung kausap, no? Palalabasin pa rin ni Ma'am Ana de la Cruz na hindi pa rin yun. Kaya mong lukuhin. Kahit sino, kaya mong gawin. Kaya ako hindi. Kaya hindi na ako magsasalita sa mga sasabi mo. Sige. Pero dapat lang, manahimik ka. Tahimik naman ako. Pero hindi eh. Gantong gagawin mo eh. Aayusin mo yung katawan niya, tapos Naayos ko yung katawan babalik ka na naman. Bubuluhin mo na naman Hindi siya. ko siya ginugulo. Sige, kung hindi mo siya bubuluhin, promise mo, hindi mo na siya babalikan, hindi mo na siya babalikan. Inaalagaan ko siya. Ibang alaga rin nagawa mo eh. Ibang alaga. Sinasapian siya ng mga sasama. Kaya inaalagaan ko siya. Hindi. Hindi siya sinasabihan ng masama. Ginugulo mo yung isip niya eh. Ginugulo mo yung isip niya eh. Marunong ka bang Schizophrenia yung ano, yung babae, ano. magdasal? Sa tingin mo, marunong siya. Ikaw, hindi siya tinatanong ko. Ikaw na nasa loob ng katawan niya. Marunong ka magdasal. Hindi. May takot ka sa Diyos. Wala. Dahil alam mo, Wala na sasabi mo babalik sa'yo. oh, hindi. Dahil alam mo, lahat ng tao kaya mo. Hindi.
Sa patuloy na pakikipag-usap ni Ana, tila nagmamatigas ang di umano'y sumasapi sa dalaga. Ayon sa mga doktor na sumusuri sa dalaga, may bipolar disorder raw ito. Isang kondisyon kung saan extreme na nagpapalit-palit ang mood ng isang tao. May diagnosis na eh. Namali pa ako, schizophrenia ang sabi ko. Pero same ba ang symptoms ba ng schizophrenia ang bipolar? Tingnan nga natin. Bipolar. Tingnan nga natin. Pwede magkaroon ng confusion. Ang bipolar disorder primarily cause extreme mood shifts. Whereas schizophrenia causes delusions and hallucinations. Pero ba't parang mas malapit ang sa bagay, doktor yung hindi ko pwede debatihin ng doktor na sila yung sila yung nag-diagnose nun eh. May mga test na ginawa yan eh. Kaya nasabing may bipolar ang isang tao eh. 'Di ba? Pero parang for me with all due respect do sa mga doktor, yung feeling mo na may sumasanib sa'yo kasama yun sa delusions eh. At hallucinations eh. Parang mas qualified siya sa schizophrenia. Sa bagay, nagsabi lang naman na bipolar si Ryan Eigenman eh. Pero kung may ayoko debatihin yung doktor, mas alam nila kaysa sa akin. Baka may test silang ginawa na mas qualified siya na magkaroon ng bipolar. Pero ang importante doon, may professional diagnosis yung doktor kung anong kalagayan ni ate. Pero sa tingin ni Ana, may sumapi talaga sa girlfriend ni Andrew. Wala. Yung mata niya, iba eh. Isa nagmamakaawa, tapos nandidisik, parang ginagawa. Kasama sa pinag-aralan ng doktor yan, Ma'am Ana de la Cruz. Kasama sa pinag-aralan. Pero kailangan huwag kang matakot. Kailangan mo siya gamutin pa eh. Hindi ko lang totally mahipo, baka magwala. Bulong ang ginamit sa kanya. Ako kukontrahin ko talaga to. I'm so sorry, no? Saan kayo maniniwala? Sa mga taong nag-aral ng 10 taon na may basis lahat ng Hindi ko sinasabing hindi totoo to ha. With all due respect sa mga psychic. Ako, part of me, naniniwala naman talaga ako na may mga taong psychic. Diba? Pero kung may itataya ako na pera, kung sino ang mas paniniwalaan ko, doon ako sa mga professionals. Yes, maybe, na nagsasabi naman si Ma'am Ana de la Cruz ng katotohanan. Malay mo, may sapi naman talaga, no? May sapi. Pero, paano natin mapapatunayan yun? Dahil lang sa mga words ni Ma'am Ana? Dahil lang sa mga sinasabi niya? Hindi katulad ng mga doktor na meron talagang procedure para ma-diagnose ang isang problem. May mga test na ginagawa. 'Di ba? Minsan nga lilitaw pa sa sa CT scan yan eh. Yung structure ng brain mo eh. 'Di ba? Pero itong ginagawa ni Ma'am, meron ba tayong makikitang solid evidence? Kasi kung if ever man na namimeke si Ma'am Ana, halimbawa, hindi ko naman sinasabi na namimeke halimbawa namimeke si Ma'am Ana, or siya ay totoo ang sinasabi, wala tayong difference na makikita eh. Kasi parehas na walang basis eh. 'Di ba? Paano natin malalaman na namimeke yan? Hindi ko alam. O paano din natin malalaman na totoo yan? Hindi rin natin alam. Diba? Ano yung solid? Hindi, kasi nakakausap niyo yung sanib, kaya siya totoo. Bakit? Sa nagpapanggap, hindi rin ba pwede yun? Diba? Men? Inuutusan siya, guluhin ang isip niya, pag may kausap, magmakaawa pa, parang pinokontrol yung utak niya. Sa kasalukuyan, mananatili muna ang kasintahan ni Andrew dito sa ospital. Ito. Anong ginawa ni Ma'am Ana dyan? May nagawa ba si Ma'am Ana? Wala. Nandun pa rin sa hospital. Diba? Habang inoobserbahan pa ito ng mga doktor. Habang si Andrew, gagawin daw niya ang lahat para lamang bumalik sa dating katinuan ng minamahal. Kahit pa dumulog siya sa mga psychic na
katulad ni Ana. Wala. Yung ginagawa naman ni Kuya, ano yan eh. Naiintindihan ko yan. Act of desperation yan. Siyempre nga naman, gagawin mo naman ang lahat para yung minamahal mo naman na maayos. 'Di ba? Kahit nga sa lahat ng simbahan, magdadasal ka eh. Kung yun ang tanging paraan. Alam nyo mga kababayan, nung board exam ako, 'di ba? Ang tanging paraan para makapasa ka ay mag-aral ka talaga. Pero yung pati naalala niyo yung text message nung araw na pass this to 10 person at magkakaroon ka ng blessing. Pinatulan ko 'yun. 'Di ba? Kahit alam ko na wala namang kinalaman yung sa pagpasa ko ng pinatulan ko 'yun, men. Para lang ma-make sure na makapasa ako sa board exam. Isinama namin ang paranormal investigator at psychic na si Eric Cruz upang imbestigahan ang umano'y paranormal activities sa isang tahanan. Siya rin ang makakatulong natin sa pagsusuring gagawin sa kakayahan ni Ana. Sa ancestral house na ito, sa Santolan, Pasig, maglilibot si Eric. Mag-aanuhan silang dalawa. O sige, mukhang magandang panoorin to Magko-cross-check silang dalawa. Dapat dapat yung isang papasok doon, hindi sila mag-uusap dalawa. Yung unang sumalubong, yung babaeng naka-abanin ko nagpapaypay sa sarili. Medyo naka-gown. And then, small people. Wait lang. Ito sige, mamaya mag-o-opinion ako. Mukhang alam ko na yung mangyayari eh. Ulitin nga natin. Ancestral house yung pinuntahan, di ba? Yung unang sumalubong, yung... Yun na agad ang clue natin ito Ako magko-cold reading ako dito. Tingnan natin Magko-cold reading ako. Isinama namin ang paranormal investigator at psychic na si Eric Cruz upang imbestigahan ang umano'y paranormal activities sa isang tahanan. Siya rin ang makakatulong natin sa pagsusuring gagawin sa kakayahan ni Ana. Sa ancestral house na ito, sa ancestral house na ito, 'di ba? Sige, may lead na ako agad doon eh. Kung ano yung cold reading ko eh. Santolan, Pasig, maglilibot si Eric. Yung unang sumalubong, yung babaeng naka-abanin ko nagpapaypay sa sarili. Nagpapaypay daw sa sarili? Medyo naka-gown. Naka-gown. And then, small people. Nagtatakbuhan sila pa. Marami. Yung rocking chair, yung upuan ko, I was reading everything from the perspective ng taong mahilig umubudo. So basically, from the perspective ng taong mahilig umubudo. So basically, mga masasayang sigawan galing sa balcony papunta sa baba, walang masasamang bagay. Magtugma kaya ang mga nakita at naramdaman ni Eric sa psychic readings ni Ana? Bago ibahagi ni Ana ang mga nakita niya sa kanyang pagre-remote viewing, pumayag siyang kabitan ng polygraph machine para scientificong makita kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo. Sa tulong ng Truth Verifier Systems Incorporated, mamomonitor ang anumang pagbabago sa blood pressure, pulso at skin conductivity ni Ana. Pagdating sa taas, may nakita na ako doon, isang matandang babae, saka isang bata. Yung bata pumupunta dito sa baba, nilalakad siya. Isa-isang idinitalya ni Ana ang kanyang mga nakita habang nag-iimbestiga ang mystery team. Ang dami yung matanda, saka yung bata, at saka yung lalaking pugot ang ulo. Nandun siya sa taas. Wala namang pugot na ulo, nakita yung isa. Ano naman kaya ang naging resulta ng pagsalang ni Ana sa Truth Verifier habang binabanggit niya isa-isa ang kanyang nakikita at nararamdaman sa bahay na ito? So far, yung nakita naman natin dito is truthful naman si Miss Ana. More or less, kinakabahan lang siya ng konti. Tsaka syempre, affected yan ng movements niya. Pero kung makikita natin, based sa GSR niya, sa skin moisture, wala naman na pumapalo na sign ng deception. Or sabihin natin... to be fair naman, wala naman deception. Kung pagbabasihan naman ng polygraph machine, halos pumapantay ang mga linyang pumapalo rito. Sa consistency, halos pare-parehas rin naman. Hindi siya yung sabihin natin bigla nag-erratic or nagkakaroon ng abnormal reaction, which is yun ang nagiging produkto kapag ang tao ay nakagawa ng kasinungalingan. Ano sabi niya? Ulitin nga natin. Rin naman. Hindi siya yung sabihin natin bigla nag-erratic.
Ayun nga, halos dumikit nga to eh. Ako medyo, ako doon sa... Anyway, sige, palusutin na natin. Kasi ang sabi dito kasi, ayon dito, pagbabasehan ko lang yung sinabi ni Ryan Eigenman, Si Miss Ana, more or less, kinakabahan lang siya ng konti. Tsaka, syempre, affected yan ng movements niya. Pero kung makikita natin, based sa GSR niya, sa skin moisture, wala naman na pumapalo na sign ng deception or sabihin natin nagsisinungaling yung tao. Kung pagbabasihan naman ng polygraph machine, halos pumapantay ang mga linyang pumapalo rito. Sa consistency, halos pare-parehas rin naman. Halos! Hindi siya yung sabihin natin bigla naging erratic or nagkakaroon ng abnormal reaction, which is yun ang nagiging produkto kapag ang tao ay nakagawa ng kasinungalingan. Feeling ko may kinat dun eh. Anyway, palusutin na natin. Yes, nagsasabi siya ng totoo. Dun tayo sa ako magtutugma yung dalawa. Kapansin-pansin din nagtugma ang mga binanggit ni Ana sa mga nakita at naramdaman ng paranormal investigator na si Iric Cruz habang nililibot nito. Ano yung mga nagtugma? Ang una nakita ko is babae nakabanito, nakagaon. Batang lalaki na mag-aara din yung kasuotan. So they're not ordinary people. Isa silang... Hindi eh. Ang unang sinabi mo, sir, mga bata eh. Tama yung unang sinabi mo dito. 'Di ba? Tsaka sino ba yung nauna? Si Ma'am Ana de la Cruz ba o ito? Itong yung lalaki. Hindi natin alam kung sino nauna sa dalawa, pero ang unang pinalabas ito lalaki. Tingnan mo, ang unang dinescribe ni Iric Cruz. Tama ha? Yung unang sumalubong, yung babaeng nakaabanin ko ng papaypay sa sarili. Medyo naka-gown. And then, small people. Small people. Madami. Nagtatakbuhan sila pa. Marami. Marami, di ba? May mga maliliit na tao. So, ano yun? Yung rocking chair, yung upuan ko, I was reading everything from the perspective ng taong mahilig umubudo. So basically, yung mga masasayang sigawan. Bakit ito hindi nyo na inano to? Anong tawag dito? Hindi nyo nilay detector. Galing sa balcony papunta sa baba, walang masasamang bagay. Magtugma kaya ang mga nakita at naramdaman ni Iric sa psychic readings? Diba, after nilang i-present yung sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz, Tugma ang mga binanggit ni Ana sa mga nakita at naramdaman ng paranormal investigator na si Iric. Yung babae nagtugma talaga yon. Kasi yun naman lagi usual na nagpapakita sa haunted house eh. Babae. Cruz habang nililibot nito ang kabahayan. Ang una nakita ko is babae nakabanito, nakagaon. Batang lalaki na... Tama, doon sa review meron ng meron na siyang binago eh, yung batang lalaki. Never niya naman na-mention yun na nandun siya sa loob eh. Mag-aara din yung kasuotan. So they're not ordinary people. Isa silang may kaya. Samantalang ang may-ari naman ng bahay, may kaparehas ding kwento tungkol sa kababalaghang nararamdaman mismo nila. Itong bahay ko na ito, kinakatakutan eh. Dahil pupunta sila rito, may nakikita sila. Mga babaeng white lady, minsan. Babaeng white lady. Pulang-pulang babae daw, minsan nakaitim. Pag sila natutulog, paggising nila, nasa ulunan nila. Asa na yung bata doon? Akala ko ba nagtugma? Ba't walang batang tinutukoy? Ito naman yung cold reading ko kanina. Nagtugma lang kami ni Iric doon sa unang cold reading ko doon sa may suot na kasuotan. Kasi nga, yung 'di ba nagpapaypay daw tapos para naka-gown. Kaya nasabing ganon, lumang kasuotan kasi yun eh. At yung pinuntahan niya ay ancestral house. Dahil ancestral house yon, iisipin mo, makaluma talaga yung mga nandoon. Tapos ito pa, ngayon ko lang napansin yung sinasabi niyang bata. Kasi dito, nung pinapakita yung bahay, may nakita dyan na, mga laruan na kalabaw eh. Yung pan-display. Diba? Pwede mo sabihin kasing toy yun na kalabaw nung araw eh. Diba? Nung araw kasi, yung ganyan, no, may mga action figure pa na ganyan.
May ganyan sa office ng tatay ko dati noon eh, na pinaglalaroan ko noon eh. 'Di ba? May atmosphere yan na ano, yung mga ganyan mga action figure ng kalabaw. Pwede kasing doon siya humugot ng ano eh, ng ano tawag dito, ng cold reading niya doon sa bata. 'Di ba? At kaginhawaan man ang naidulot ng pagiging psychic ni Ana, hindi pa rin maiiwasan may mga magdududa sa kanyang di umano'y taglay na kakayahan. Binigyan ka ng Lagi naman yan. Nasabi din naman sa akin ni Sir Ed Calawag yan eh, na hindi mawawala yung ganyan. Diyos na makita mo yung mabubuti at masasama, kaya tulungan mo sila. Ang akin lang naman, nasa sa kanila kung maniniwala sila o hindi. Kasi wala namang mawawala kung susundin nila. Hindi mas mainam sundin nila kasi mas... May mawawala yung faith mo sa Diyos. Ang mangyayari, ikaw na lang ang paniniwalaan. Sisip sila. Kasi minsan hindi naniniwala dahil baka yun lang yun. Kung di nila... Diba ganyan na ganyan din ang sinasabi ni ni Ana de la Cruz dun sa dun sa Clark Abandoned Hospital eh. Kaya nahalata ko to na nananakot na lang dun eh. Alam mo naman ng mga tao, kung di sinusubukan, diba? Hindi naniniwala. Ito ha. Okay naman na siguro. Bibigyan ko na lang ng opinion to. Lahat ng pinalabas doon, nakaka-come up ako ng ng explanation eh. Maliban na lang doon sa nilay detector test siya. 'Di ba? Sa akin compelling 'yun. To be fair naman sa akin compelling yung yung naisalang siya sa lie detector test. 'Di ba? For me, bagamat hindi naman ina-accept sa korte yon, pero may scientific basis kasi yun eh. Now, ito naman tayo. Magpapaka-skeptic uli ako dun sa lie detector test. Inuulit ko, alam ko, aware po ako na hindi pwedeng gamitin sa korte ang resulta ng lie detector test. Pero hindi ko yun gagamitin na pang-discredit do sa lie detector test. Kasi naniniwala ako na kahit hindi mo pwedeng gamitin sa korte yon, may scientific basis kasi iyon. 'Di ba? Kasi sa lie detector test kasi, yung mga taong may sira sa ulo. Wala ko sinasabi may sira sa ulo si si Ma'am Ana de la Cruz ha. Yung mga tao na may sira sa ulo, feeling kasi nila totoo yung nangyayari eh. 'Di ba? Kapag may sira sa ulo at sinabi niya na siya si Superman, ilay detector test mo yan, papasayan. Kasi yun yung feeling nila eh. Meron silang delusion eh. Pero si Ma'am Ana de la Cruz ba may delusion? Hindi ko uli gagamitin yun, yung na yun. Ito yung napansin ko. Common sense ang gagamitin natin, Papayag ba ang GMA na i-destroy yung credibility ni Ma'am Ana de la Cruz? Ginagamit nila yan madalas. Halimbawa, lumitaw sa lie detector test na nagsisinungaling si Ma'am Ana de la Cruz. Papayag ba ang GMA na i-broadcast nila yon? Di lahat ng mga palabas nila nakasama si Ma'am Ana de la Cruz, madidiscredit lahat yon. Mawawala ng credibility yung show. Nagigets yung ibig ko sabihin? Mga kababayan ko, sure, bumilib nga ako nung nakita ko nilay detector si Ma'am Ana de la Cruz eh. 'Di ba? Pero nung 'di ba, medyo hesitant magsalita yung yung nagkakandak ng lie detector test eh. Wala namang masyadong kinakabahan kasi siya tsaka 'di ba? Truthful naman. Pero kung yun ay papayag ba ang GMA na ilathala yung resulta nun? Kayo, bahala kayo, Pero ako may may reservations ako doon eh. Bagamat compelling naman yung lie detector test, for me, may reservations pa rin ako doon. Kasi hindi nila ipapakita talaga. Kung sakali man na nag-fail si Ma'am Ana de la Cruz yun, hindi nila i-broadcast yun. Just imagine itong misteryo na to, lagi siyang ginagamit dito. Itong misteryo na to ay episode 1,
season 1, episode 8. Walong episode na yung nagagawa kasama si Ma'am Ana de la Cruz. Diyan sa pang-8 na yan, pag pinalabas nila na nagsisinungaling si Ma'am Ana de la Cruz, maa-undo yung unang 7 episode na ginawa nila. Kaya for me, feeling ko lang na medyo yung lie detector test, medyo rigged. Inanapan ng lusot no. Hindi, that's what I feel 'Di ba? Hindi nila isa-sacrifice yung mga unang episode nila. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.